So hello mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. So ngayon mga kabukid, gusto ko lang i-share sa inyo mga kabukid kung paano natin pinapalaki yung ating mga native chicken. So bago ang lahat mga kabukid, magpakain muna tayo sa kanila. So samahan niyo ako mga kabukid. Di man maayaw kay gahe. Oh, ano? Ako kinis na po. Kaon mo na. Wala na. Ayaw ko ng isa. Bagwan. Uli lang. Ayaw ko niya.
sa akin pala mga kabukid, ang pagpapalaki ko sa aking mga upgraded native chicken ay dapat katuan lang talaga. Mga maintain lang sila sa kanilang mga vitamina at saka yung pang antibacterial sa kanila para maiwas sila sa mga sakit. At dapat rin mga kabukid na meron din tayong ganito na maliit na pabahay nila para kung magbago man yung klima o umulan, meron silang masilungan. Kasi ayaw ng ating mga alaga yung maulan na panahon. So ito mga kabukid ay 3 months old na yung ating mga alaga. So napapansin nyo, maliliksi sila. So epektibo yung ginawa ko na pamaraan na pagpalaki sa kanila mga kabukid. So yung diskarte ko pala dito mga kabukid ay sa akin, sa isang linggo 2 beses ako nagbabacterial flushing sa kanila. At araw-araw din ako nagbibigay ng mga vitamina. So yung vitamina ko dito mga kabukid ay yung ginagamit ko ngayon ay yung electrogen. So maganda rin siya mga kabukid. Dati yung gamit ko ay Bitrasin Gold. So maganda rin yun. So lahat ng vitamina maganda siya mga kabukid. Depende lang kung paano mo gamitin. Yung sa akin, araw-araw ako gumagamit ng vitamina pero mild lang. Sa 4 gallons, sa 1 gallon sa siguro na tubig, kung napanood niyo yung mga dati kong video, meron akong takalan na maliit. So yun ang ginagamit ko. So kahit araw-araw ako gumagamit ng vitamina, hindi pa rin siya magastos. Kasi konti lang naman yung nilalagay ko eh. Tapos pagdating naman sa bacterial flushing mga kabukid, yung sa akin, Miyerkules at saka Linggo. So, pag ganito, malaki na yung aking mga alaga. Minsan, sa isang linggo, isang beses, Sunrox. Tapos yung paglinggo naman, yung ginagamit ko ay yung Primoxil. Minsan Doxilac, ganun. So yun lang yung pa-maintenance ko sa kanila, pabalik-balik lang yung mga kabukid hanggang lumaki at naibinta natin sila. So yun sa akin, mild lang yung mga dosage na ginagamit ko sa kanila para parang hindi naman sila ma-overdose kumbaga, at hindi rin tayo mahalan sa mga ginagamit natin ng mga gamot at vitamina mga kabukid. Kasi alam naman natin ngayon na yung mga vitamina at gamot na sachet ay mahal talaga. 35 pesos na yata kada piraso. So sa ganun na pamaraan ko na mga kabukid na pag gamit ko ng mga vitamina at gamot, subok ko na rin siya mga kabukid na yung ating mga alaga ay walang problema. So kung may problema man, na agapan natin kasi meron naman akong ginagawa na kung paano sila gamutin. Tulad yung isa mga kabukid, para nanghina siya, no? So meron tayong gagawin dyan na para siya ma-specialan natin siya na gamutin. So hindi tableta yung ginagamit ko dyan mga kabukid kasi mahal naman yung tableta. So mga kabukid, 2 months old na pala to. So kasunod lang sila nun doon, yung 3 months. So yan o, bilis lang nilang lumaki mga kabukid. So ito dito mga kabukid, nasa 35 na piraso. At andun sa kabila, magkaparehas lang sila ng dami dito. Pero nabawasan lang yan dyan ng 8. So yan, naliliksi nila mga kabukid. So yung pagpapalagi ko sa kanila mga kabukid ay subok ko na rin. So
kahit na baguhan lang tayo mga kabukid. So nakapagparami tayo ng ganito na manok na native chicken na sa sarili natin pamaraan. Pero nanood pa rin tayo ng mga tutorial kasi wala naman tayong idea kung ano mga dapat gawin para yung ating mga alaga ay hindi magkasakit. So yung aking mga ginagawa dito mga kabukid ay naobserbahan ko lang kung epektibo ba siya. So ngayon na-prove ko na epektibo pala yung mga gano'n na kahit hindi mo nasundin yung dosage na nakalagay doon sa sachet, okay na okay para siya. Kasi pag susundin mo talaga yon, sigurado ubos ang pera mo mga kabukid. Kasi pag sinabi mong ganyan, 1 galon, 4 liters yan. So maglagay ka ng isang sachet, ubos na yung 35 pesos mo sa isang araw. So yung sa akin, yung isang sachet, isang ganito, maliit lang na takal. So matagal pa bago maubos mga kabukid. So kung makikita naman ninyo mga kabukid, yung ating mga sisyo, ayan o. So walang problema. So ayan o, buhay pa nga yung split na isa mga kabukid o, ang taba pa niya. So ayan o, ang lulusog nila mga kabukid. Sa ganun lang na routine mga kabukid, 2 beses sa isang linggo ka mag-bacterial plastic, okay na yun mga kabukid. At saka pakain din. So yung sa akin, pag ganitong edad ng mga kabukid, 3 beses ako magpakain sa kanila, umaga, tanghali at saka hapon. So naglalagay ko ng tanghali mga kabukid para yung ating mga sisyo habang nandito pa, kasi minsan nagtutukaan sila kasi wala silang makain. So bibigyan natin sila ng pagkain mga kabukid. So yun mga kabukid, ganun lang yung pamaraan ko sa pagpalaki ng ating mga upgraded native chicken. So kahit na ganun yung aking diskarte mga kabukid, na konti lang yung ginagamit ko ng mga vitamina, so epektibo siya. So disclaimer lang mga kabukid, itong aking sinishare ay base lamang sa aking ginagawa dito sa aking backyard. So hindi tayo eksperto mga kabukid. So ito sa akin, sinishare ko lang sa inyo mga kabukid, para naman makagbigay naman tayo ng idea sa mga baguhan na tulad sa akin. So 2 beses lang tayo mag-bacterial flushing, tapos yung mga araw na iba, yung mga normal na days, so vitamins. So ganun lang, ulit-ulit lang yung hanggang sa maibinta natin sila mga kabukid. So hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat pala sa inyong lahat, at patuloy lang tayo sa buhay. So maraming salamat pala sa lahat na nag-subscribe sa akin, nanood ng aking video at nag-react. So happy farming, bye bye mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. See you in my next video.